Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tatag ng isang babae? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. At muli, samahan niyo ako sa isa na namang paglalakbay ng buhay at pag-ibig. Sinasabi nilang, ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmumula sa mga taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo. Pero paano kung ang mismong lason na idinulot ng kanilang kataksilan ang siya palang magiging gamot para mahanap mo ang tunay mong halaga? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Nanginginig ang kamay ni Liwayway habang hawak niya ang itim na ballpen. Tila ba ang simpleng bagay na yon ay may bigat na 100 libra. Sa harap niya, sa ibabaw ng makintab na lamesang mahogany ng abogado, nakalatag ang isang piraso ng papel na siyang magiging katapusan ng 10 taon ng kanyang buhay. Ang kanilang divorce papers. Naramdaman niya ang titig ng 3 tao sa silid. Si Dante ang kanyang asawa, hindi ang kanyang dating asawa, ay nakatingin sa malayo, sa bintanang hindi naman tanaw ang kahit ano. Malamig ang kanyang mga mata, walang emosyon, na para bang isa lamang siyang estranghero sa isang transaksyon sa negosyo. Sa tabi nito, ang ina, si Doña Consolacion Madrigal, ay mayroong isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. At si Liwayway, nararamdaman niya ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang suntok sa kanyang dibdib. Ito na ang wakas, bulong ng isip niya. Dito na nagtatapos ang lahat. Sa isang hiningang malalim, ibinaba niya ang dulo ng ballpen sa papel, sa espasyong nakalaan para sa kanyang pangalan. Sa pagdampi ng tinta, tila isang patak ng lason ang kumalat sa buong papel. Binubura ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang mga pangako, ang mga pangarap, ang pag-ibig na minsan niyang inakalang panghabang buhay. Liwayway Ilustre. Isang pirma na sumira sa kanyang pagiging madrigal. Nang matapos, marahan niyang itinulak palayo ang papel. Walang nagsalita. Tanging ang marahang tunog ng aircon ang pumupuno sa nakabibinging katahimikan. Tapos na, sabi ng abogado sa wakas. Bago ayusin ang mga papeles, tumayo si Doña Consolacion. Ang kanyang postura ay puno ng pagmamataas. Mabuti naman at natapos na ang dramang ito. Dante, halika na. Marami pa tayong kailangang gawin. Tumayo rin si Dante, hindi man lang sumulyap kay Liwayway. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Isa na lamang siyang abala sa nakaraan. Ang biyahe pa uwi sa mansyon sa Valle Verde Estates ay ang pinakamahaba at pinakatahimik sa buhay ni Liwayway. Siya ay nakaupo sa likod, habang nasa harap si Dante at Doña Consolacion na nag-uusap tungkol sa mga plano na para bang wala siya roon. Bawat salita nila ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pagpasok nila sa malaking gate ng mansyon, ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang tahanan na kanyang inalagaan. Isa na itong teritoryo ng kaaway. At ang kaaway ay naghihintay sa sala. Nakaupo sa kanyang paboritong silyang kulay krema, na para bang siya ang reyna ng bahay, ay si Mariquit Flores. Nakadikwatro ito, suot ang isang mamahaling bestida na hapit sa kanyang perpektong katawan. Ngumiti ito nang matamis nang makita sila, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "It's done?" tanong ni Mariquit. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng tagumpay. "Tapos na, Hija," sagot ni Doña Consolacion. Lumapit at hinaplos ang buhok ng dalaga. "Ang bahay na ito ay sa inyo na ni Dante." Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. Humarap sa kanya si Mariquit. Tumayo ito at naglakad paikot sa kanya. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa na may halong pag-insulto. "Well, Liwayway," sabi ni Mariquit. Huminto sa harap niya.
I have to thank you for taking care of my house all these years. Pero I think it's time for a major renovation. Lahat ng mga luma at baduy na gamit dito, ipapatapon ko na. Simula sa kurtinang ito. Hinawakan nito ang mamahaling seda ng kurtina at pinunasan ng kamay na para bang nandidiri. Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang bawat piraso ng muebles, bawat palamuti sa bahay na yon, ay siya ang pumili. Bawat sulok ay may alaala. At ngayon, lahat ng yon ay babastusin at itatapon. Lumapit si Doña Consolacion, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkasuklam. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Narinig mo si Marikit. Wala ka ng lugar dito? Hinawakan siya nito nang mahigpit sa braso. 10 taon kang nabuhay sa yaman namin. 10 taon kang kumain sa aming pagkain, natulog sa aming bubong. Isa ka lang palamunin. Isang parasitiko. At ngayon, tapos na ang pakinabang sayo, kaya lumayas ka na. Mami, mahinang saway ni Dante, ngunit walang lakas. Huwag kang makialam, Dante. Sigaw ni Doña Consolacion, ang mga matay nag-aapoy. Ibinibigay ko sa iyo ang 1 oras, Liwayway. 1 oras para kunin ang mga basahan mo at umalis sa pamamahay ko. Pagkatapos ng 1 oras lahat ng maiiwan mo dito, ipapasunog ko. Sa wakas, 1 luha ang pumatak mula sa mata ni Liwayway. 1 mainit na patak ng pagkatalo. Mabilis siyang umakyat sa kanilang kwarto, sa dating kwarto nila. Binuksan niya ang aparador na puno ng mga damit na binili ni Dante para sa kanya. Ngunit hindi yun ang kinuha niya. Kinuha niya ang 1 maliit na maleta at inilagay doon ang iilang bagay na tunay na sa kanya. Mga lumang litrato ng kanyang mga yumaong magulang, ang paborito niyang libro, at ang maliit na music box na bigay ng kanyang ina. Pagbaba niya, wala pang 30 minuto ang nakalipas. Dala niya ang maliit na maleta. Si Dante, si Doña Consolacion, at si Marikit ay nagtatawanan sa sala. Umiinom ng champagne na para bang nagdiriwang. Walang lumingon sa kanya habang naglalakad siya palabas ng pinto. Walang nagpaalam. Habang hinihila niya ang kanyang munting maleta sa mamahaling driveway, nagsimulang umambon. Bawat patak ng ulan ay tila nakikidalamhati sa kanya. Pagdating niya sa gate, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang mansyon ay nakatayo pa rin, en grande at marangya. Ngunit para sa kanya, isa na itong malaking puntod, ang mabigat na tarangkahang bakal, ay nagsara na may malakas na kalabog, ang tunog na nagselyo sa kanyang nakaraan. Nakatayo siyang mag-isa sa labas, sa ilalim ng papalakas na ulan, basang-basa, nanginginig sa ginaw at sa pighati. Wala siyang mapupuntahan, wala siyang pera, wala siyang pamilya. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Nanginginig niyang kinuha iyon. 1 mensahe mula sa 1 numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Plano A. Magkita tayo sa Hiraya Cafe bukas. Huwag kang mag-alala, kakampi mo ako. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong kay Liwayway sa maliit na silid ng 1 murang paupahan. Malayo sa malambot na kama at mabangong silid na kanyang iniwan, ang higaan dito ay matigas at ang ilaw mula sa bintana ay malabo. Hinarangan ng mga kalapit na gusali. Ito ang kanyang naging kanlungan para sa gabing iyon. 1 kanlungan ng pighati. Umupo siya sa gilid ng kama at binuksan ang kanyang munting maleta. Sa loob, naroon ang iilang bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging 1 madrigal. 1 larawan ng kanyang mga magulang, nakangiti at masaya. 1 lumang kopya ng paborito niyang libro na ang mga pahina ay kulay dilaw na. At ang maliit na music box na gawa sa kahoy na tumutugtog ng himig na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Hinaplos niya ang malamig na ibabaw ng music box. Dati,
Ang tunog nito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, tila ba sinasaliwan nito ang kanyang pag-iyak. Isinara niya ang kanyang mga mata at bumalik sa kanyang alaala ang masasayang araw nila ni Dante, ang kanilang unang pagkikita, ang kanyang mga pangako, ang mga ngiti na minsang nagpatibok ng kanyang puso. Lahat ng iyon ay isa na lamang ngayong bangungot. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pag-ibig na inakala niyang kalasag ay siya palang punyal na sumaksak sa kanyang likod. Iyak siya ng iyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Tanging hikbi na lamang ang narinig sa 4 na sulok ng silid. Doon, sa gitna ng kanyang kalungkutan, muli niyang binasa ang misteryosong text message. Plano A. Magkita tayo sa Hiraya Cafe bukas. Huwag kang mag-alala, kakampi mo ako. Sino ang taong ito? Isang kaibigan? O baka naman isang patibong? Sa puntong yun, wala nang mawawala sa kanya. Ang natitira na lamang ay isang maliit na kislap ng pag-asa, isang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Hawak ang cellphone, nakatulugan niya ang bigat ng kanyang damdamin. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Ang pamamaga ng kanyang mga mata ay bakas ng gabing nagdaan. Matapos mag-ayos ng kaunti, tinungo niya ang Hiraya Cafe. Isa itong maliit ngunit maginhawang lugar na may amoy ng bagong timplang kape at tinapay. Humanap siya ng isang mesa sa sulok kung saan tanaw niya ang sinumang papasok. Ilang sandali pa, isang lalaking may edad na ang pumasok sa kafe. Maputi na ang buhok nito, may suot na makapal na salamin, at may bitbit na isang lumang leather briefcase. Naglakad ito ng may bahagyang kumpas, at sa kabila ng kanyang edad, may talas sa kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang paningin, at isang magaan na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Lumapit ito sa kanyang mesa. Miss Liwayway Ilustre, tanong nito sa isang mahinahon ngunit magalang na boses. Tumango lamang si Liwayway, puno ng pagtataka. Ako si Mateo. Mateo Reyes. Umupo ito sa silyang nasa tapat niya. Marahil ay hindi mo na ako natatandaan. Ako ang dating chief accountant ng Sinagtala Realty. Biglang nagbalik sa alaala ni Liwayway ang pangalan. Si Mr. Mateo, isang matapat at mahusay na empleyado na bigla na lamang tinanggal ni Doña Consolacion. 5 taon na ang nakalipas dahil sa isang maliit na pagkakamali na hindi naman nito kasalanan. Naaalala ko po kayo, sabi ni Liwayway. Ano po ang... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Inilapag ni Mr. Mateo ang kanyang briefcase sa mesa, binuksan ito at inilabas ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Ibinigay niya ito kay Liwayway. Alam ko ang ginawa nila sa iyo kahapon. Panimula ni Mr. Mateo. Ang kanyang boses ay seryoso na ngayon at alam kong ang nasa isip mo ngayon ay kung paano mo mababawi ang bahay sa Valle Verde. Tama ba ako? Tumango si Liwayway. Iyon lang naman ang tanging ari-arian na meron siyang alaala. Huwag, mariing sabi ng matanda. Ang bahay na yan ay isang patibong. Napakunot ang noo ni Liwayway. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Binuksan ni Mr. Mateo ang folder. Sa loob ay may mga kopya ng mga opisyal na dokumento mula sa City Hall, mga blueprint at mga liham. Ilang buwan na ang nakalipas, bago ako tuluyang umalis sa kumpanya, may natuklasan akong impormasyon, isang malaking government project, isang bagong expressway na dadaan mismo sa puso ng Valle Verde Estates. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ang buong subdivision ay kasama sa expropriation plan ng gobyerno. Ibig sabihin, sa pilitan itong bibilhin ng gobyerno para sa proyekto. At ang halaga ng bayad pinsala, itinuro niya ang isang dokumento. Ay napakababa, halos barya lang kumpara sa tunay na halaga ng mga ari-arian doon. Matagal nang alam ni Doña Consolacion ang tungkol dito, kaya pala ipinagpilitan niyang isalin sa pangalan niya
ang titulo ng bahay bilang settlement dahil alam niyang wala na itong magiging halaga sa loob ng ilang buwan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagpapakumbaba na tiniis niya para makuha ang bahay na yon ay para sa isang kasinungalingan, isang panlilinlang. Hindi lang siya tinalikuran, niloko pa siya ng harap-harapan. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Isang nag-aalab na galit na tumunaw sa kanyang mga luha. Anong gagawin ko? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa nagbabadyang bagsik. Ngumiti si Mr. Mateo, isang nangiting puno ng talino. Iyan ang plano A. Itinuro niya ang mga dokumento. Ang mansyon ay isa lamang palamuti, liwayway. Ang tunay na yaman, ang tunay na kapangyarihan ay nasa Sinagtala Realty and Development, ang kumpanyang itinayo ng ama mo at ng ama ni Dante. Ang kumpanyang unti-unting sinisira ng kasakiman ni Doña Consolacion. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Huwag mong habulin ang bahay, Hija. Habulin mo ang kaharian. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip at puso ni Liwayway. Isang bagong pinto ang nagbukas. Hindi isang pinto ng paghihiganti na puno ng puot, kundi isang pinto ng hustisya, isang pinto patungo sa muling pagbangon. Paano? Iyon na lamang ang lumabas sa kanyang bibig. May kinuha si Mr. Mateo mula sa kanyang bulsa, isang listahan ng mga pangalan at numero ng telepono. Nang ako'y paalisin, marami akong naging kaibigan sa kumpanya. Mga maliliit na shareholders na, tulad ko, ay hindi na rin masaya sa pamamalakad ni Doña Consolacion. Gusto na nilang magbenta ng kanilang shares. Kung makukumbinsi mo sila, kung magagamit mo ang perang natitira sa'yo bilang panimula, maaari nating simulan ang pagbawi sa kung ano ang nararapat na sa'yo. Ibinigay niya ang listahan kay Liwayway. Ang manipis na papel na yon ay tila mas mabigat pa kaysa sa divorce papers na pinirmahan niya kahapon. Ito ang kanyang desisyon. Ito ang kanyang magiging laban. Mananatili ba siyang biktima o tatayo siya at lalaban para sa kanyang kinabukasan? Pagkaalis ni Mr. Mateo, naiwan si Liwayway sa Hiraya Cafe na hawak ang listahan. Ang manipis na papel na yon ay tila may bigat ng ginto at bakal, ang bigat ng isang pangako at ang bigat ng isang digmaan. Bumalik siya sa kanyang inuupahang silid, hindi na ang babaeng talunan na umiyak buong gabi. Ang pighati ay naroon pa rin, isang malamig na bato sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon ay nababalutan na ito ng isang bagong damdamin, isang malamig at matatag na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang reflection sa madilim na salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang namamaga sa kaiiyak, buhok na walang ayos at balikat na nakakuba sa bigat ng problema. Hindi ito ang reyna ng kaharian, bulong niya sa sarili, pero siya ang magtatayo nito. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang misyon. Ang unang pangalan sa listahan ay si G. Albert Fuentebella, isang retiradong guro na nagmamay-ari ng maliit na porsyento ng shares. Ayon kay Mr. Mateo, matagal na itong gustong magbenta para sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Nagkita sila sa isang maliit na karinderya, malayo sa mga magagarang restaurant na dati niyang pinupuntahan. Umorder si Liwayway ng kape habang hinihintay ito. Naramdaman niya ang pamamasa ng kanyang palad at ang marahang panginginig ng kanyang boses. Nang batiin niya ang matandang lalaki, ito ang unang pagkakataon na gagawin niya ang isang bagay na ganito. Walang Dante na gagabay sa kanya. Walang Doña Consolacion na magdidikta. Siya lang. Magandang araw po, G. Fuentebella. Panimula niya. Sinisikap na maging kalmado. Ikaw ba ang asawa ni Dante Madrigal? Tanong ng matanda.
May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ako po si Liwayway Ilustre. Mariin niyang sagot. Idiniin ang kanyang sariling apelido. Dati po akong asawa ni Dante. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng matanda. Mula sa pagdududa, patungo sa simpatya. Ipinakita niya ang kanyang alok. Isang presyo na bahagyang mas mataas sa kasalukuyang market value ng shares. Hindi siya ng bola o ng uto. Simple at direkta niyang ipinaliwanag na nais niyang mag-invest sa kumpanyang minana rin niya mula sa kanyang ama. Alam mo, Hija, sabi ni J. Fuentebella matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, matagal ko nang hindi gusto ang takbo ng sinagtala. Mula nang si Konsolasyon na ang laging nasusunod, tila puro pagpapasikat na lang ang inaatupag. Nakakalimutan na nila ang mga maliliit na empleyado. Tumingin ito kay Liwayway. Sa'yo ko ibebenta ang shares ko dahil nakikita ko sa iyong mga mata ang sinseridad na matagal nang nawala sa pamilyang yon. Nang pirmahan nila ang kasulatan, isang pakiramdam ng tagumpay ang dumaloy sa buong pagkatao ni Liwayway. Maliit na hakbang lamang iyon, ngunit para sa kanya, para iyong pag-akyat sa unang baitang ng isang napakataas na hagdanan. Ang mga sumunod na linggo ay ginugol niya sa isang lugar na hindi niya inakalang babalikan niya. Ang pampublikong aklatan. Araw-araw mula umaga hanggang hapon, nakalubog siya sa mga libro tungkol sa corporate law, stock market at business management. Ang mga terminong dati ay naririnig niya lang kay Dante. Dividends, mergers, acquisitions ay unti-unti niyang inintindi. May mga gabing halos hindi na siya natutulog. Binabasa ang bawat report ng kumpanya na nakuha ni Mr. Mateo para sa kanya. Habang lumalalim ang kanyang kaalaman, lumalago rin ang kanyang kumpiyansa. Isang hapon, habang pauwi, napadaan siya sa isang salon. Napahinto siya at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin ng bintana. Ang mahaba niyang buhok na laging pinupuri ni Dante na sumisimbolo sa pagiging mahinhin at sunod-sunuran niyang asawa ay tila isang tanikala mula sa nakaraan. Pumasok siya sa loob. Gupitin ninyong maikli, sabi niya sa baklang stylist, walang pag-aalinlangan. Yung mukhang seryoso, yung mukhang handang lumaban. Kasabay ng paglagas ng kanyang buhok sa sahig ay ang pakiramdam ng paglaya. Pagtapos noon, dumiretso siya sa isang department store at ginamit ang natitirang pera para bumili ng iilang pares ng damit. Matatalinong blazers, slacks, at mga sapatos na may mababang takong. Simple, professional, at malayo sa mga mamahaling bestida na ipinapasuot sa kanya ni Doña Consolacion na parang manika. Nang tumingin siyang muli sa salamin, ibang babae na ang kanyang nakita. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng luha, kundi ng talas at determinasyon. Ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang nangiti ay hindi na pilit, kundi isang senyales ng kapangyarihan. Gabi-gabi, tumatawag siya kay Mr. Mateo para mag-ulat. Bawat share na kanyang nabibili ay isang maliit na tagumpay. "Kamusta, Liwayway?" tanong ni Mr. Mateo sa kabilang linya isang gabi. "Nasa atin na po ang 15%, Mr. Mateo." Sagot niya, isang bakas ng pagmamalaki ang maririnig sa kanyang boses. Narinig niya ang paghanga sa boses ng matanda. "Napakagaling, Hija. Mag-iingat ka. Baka may makapansin sa mga galaw natin." Ngunit huli na para sa babala. Kinabukasan, habang naghahanda siya para sa isa na namang pakikipagkita, nakatanggap siya ng isang email mula sa isa sa mga stockbroker na tumutulong sa kanya. Ang subject, Urgent Trading Activity. Nanginginig niyang binuksan ito. Maikli lang ang mensahe. "Hi, Miss Ilustre. Just a heads up. My contact at the exchange mentioned that there have been internal inquiries from Sinagtala's main office regarding the recent unusual trading activity on their small block shares. Specifically, someone named Dante Madrigal has been asking questions." Biglang nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Napansin na nila.
Ang tahimik na digmaan na kanyang sinimulan ay hindi na isang sikreto. Hawak ni Dante ang isang baso ng champagne. Ang mga munting bula ay masiglang umaakyat sa ibabaw. Isang nangiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Isang ngiti ng ngiting pinilit niyang panatilihin sa loob ng halos 2 oras na. Sa paligid niya, ang malawak na sala ng mansyon ay puno ng mga bisita, mga kasosyo sa negosyo, mga tinatawag na kaibigan ng kanyang ina. Lahat ay nagpapaligsahan sa pagbati sa kanya. "Congratulations, Dante! A new chapter," sabi ng isang lalaking may malaking tiyan. Tinapik ang kanyang balikat. "You deserve to be happy, hiho." Bulong ng isang matandang babae na amoy mamahaling pabango. Ngumingiti lamang si Dante at tumatango. Masaya. Ito dapat ang nararamdaman niya. Malaya na siya kay Liwayway. Nasa tabi na niya ang maganda at batang si Marikit. Nakuha nila ang lahat. Ito ang tagumpay. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang eksena, isang kakaibang kabag ang gumuguhit sa kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang ina, si Doña Consolacion, na parang isang reyna sa gitna ng mga panauhin. Ang bawat tawa ay mataginting at puno ng pagmamalaki. Sa kabilang dako, si Marikit naman ay parang isang nagniningning na hiyas. Suot ang isang pulang bestida na agaw pansin. Kinakausap ang mga bisita na para bang matagal na siyang ginang ng tahanan. Maganda silang tingnan. Perpekto. Pero bakit parang may mali? Bakit parang nanonood lang siya ng isang magarbong palabas? Lumapit si Marikit sa kanya. Isinukbit ang braso nito sa kanya. "Happy, darling?" tanong nito. Ang boses ay matamis na parang pulot. "Of course," sagot niya. Hinalikan nito sa pisngi. Ang labi nito ay malambot. Ngunit ang nangiti nito ay tila kasing tigas ng diamante. "I was thinking," bulong ni Marikit habang nakatingin sa malaking bintanang salamin na tanaw ang hardin sa likod. "That rose garden, it's so old-fashioned. Ang daming espasyo na nasasayang. We should have it demolished and build a swimming pool instead. An infinity pool. Mas bagay sa lifestyle natin, di ba?" Biglang nanlamig si Dante. Ang hardin ng mga rosas. Iyon ang santuwaryo ni Liwayway na aalala niya ang mga hapon na ginugugol nito doon. Matiyagang inaalagaan ang bawat bulaklak. Ang mga kamay ay may lupa. Pero ang mukha ay may ngiti. Iyon ang nag-iisang lugar sa bahay na tunay na nagpapakita kung sino si Liwayway. Tahimik, maganda, at mapag-aruga. Pero mahalaga yun kaya hindi niya natapos. Napatingin sa kanya si Marikit. Nawala ang tamis sa mga mata nito. Napalitan ng malamig na kislap. "Kay sino, Dante?" "Kay Liwayway." May bahid ng panunuyang sabi nito. "Wala na siya dito. Panahon na para burahin ang lahat ng bakas niya. It's my house now. Our house." Bago pa man siya makasagot, lumapit si Doña Consolacion. May dalang 2 baso ng champagne. Narinig nito ang huling sinabi ni Marikit. "Tama si Marikit, Dante," sabi ng ina. Iniabot sa kanya ang isang baso. Ang nakaraan ay dapat nang kalimutan. At maganda ang ideya ng isang swimming pool. It will increase the value of the property. Ngumiti si Marikit. Pakiramdam ay nanalo. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho. Nang magsalita muli, si Doña Consolacion, ang boses ay mahina. Ngunit may diin. Para lamang sa kanilang tatlo. "Pero siyempre Marikit, hija," sabi ng matanda. Tinititigan ng dalaga. "Lahat ng malalaking pagbabago sa pamamahay na ito ay kailangan munang dumaan sa akin. Ako pa rin ang nagdedesisyon dito, maliwanag?" Ang ngiti ni Marikit ay bahagyang natigilan. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan muli ng pekeng tamis. "Of course po, tita. You are the queen of this house." "Mabutit nagkakaintindihan tayo," sagot ni Doña Consolacion bago muling humarap sa mga bisita. Iniwan ang dalawa na may mabigat na tensyon sa pagitan nila.
nakita ni Dante ang lahat. Ang palihim na labanan ng kapangyarihan. Si Marikit na gustong maging reyna at ang kanyang ina na hindi kailanman isusuko ang trono. At siya, nasa gitna siya. Isang hari na walang kaharian. Isang premyo na pinag-aagawan. Nagpaalam siya sandali at lumabas sa terasa. Kailangan niya ng hangin. Mula doon, tanaw niya ang hardin ng mga rosas ni Liwayway. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naalala niya ang isang gabi. Pagod siya mula sa trabaho at sinalubong siya ni Liwayway hindi ng mga tanong o reklamo, kundi ng isang tasa ng mainit na tsa at isang tahimik na ngiti. Ang kapayapaan na dala nito ay isang bagay na hindi niya mahahanap sa maingay na pagdiriwang sa loob. Nagkamali ba ako? Tanong niya sa sarili. Ito ba talaga ang kaligayahang hinahanap ko? Agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Lasing lang siguro siya. Masyadong maraming champagne. Bumalik siya sa loob, pilit ng ngumiti, at muling gumanap sa kanyang papel. Nang matapos ang gabi at makaalis na ang huling bisita, ang mansyon ay naiwan sa katahimikan na puno ng amoy ng alak at pabango. Habang nagliligpit ang mga kasambahay, isa sa kanila ang lumapit kay Doña Consolacion. "Ma'am," sabi ng katulong, may paggalang na iniabot ang isang kulay brown na sobre. May nag-iwan po nito sa gate kanina. Galing daw po sa opisina ng City Hall. Mukhang importante. Kinuha ito ni Doña Consolacion. Nakasulat sa sobre ang mga salitang urgent at notice of emergency community assembly. Tiningnan niya ito nang may pagkadismaya na para bang isa itong basura na dumunggis sa kanyang malinis na bahay. "Ano to, Dante?" tanong niya sa anak. Sumilip si Dante. "Mukhang may pagpupulong daw po sa community hall, ma." Mga tsismosa lang na walang magawa sa buhay ang uma-attend dyan, sabi ni Doña Consolacion. Walang pakialam niyang pinunit ang sobre sa gitna, hindi man lang binasa ang nilalaman. Inilukot niya ang papel at inihagis sa basurahan. Wala tayong panahon para sa mga ganyang kabalbalan. Bumalik siya sa pag-upo sa kanyang silya, kontentong humigop mula sa kanyang baso. Hindi niya alam na ang kapirasong papel na yon, na ngayon nakahalo na sa mga tira-tirang pagkain at basyong bote, ang siyang selyo ng kanilang kapahamakan. Ang email ay parang isang bombang sumabog sa tahimik na silid ni Liwayway. Dante Madrigal has been asking questions. Ang pangalan ng kanyang dating asawa ay tila lason na gumapang mula sa screen ng laptop, nagpapaalala sa kanya na ang kalaban ay gising at nagmamasid. Ang oras ay nagiging kalaban niya. Isang malamig na kaba ang kanyang naramdaman, ngunit agad niya itong sinupil. Pinalitan ito ng isang matalas na pagkaalerto. Hindi na ito ang panahon para matakot. Ito na ang panahon para maging mas tuso. Agad niyang tinawagan si Mr. Manikli, Mr. Mateo. "Napansin na po nila tayo," sabi niya sa telepono. Walang paligoy-ligoy. Si Dante, nagtatanong na siya tungkol sa mga maliliit na transaksyon. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng matanda sa kabilang linya. "Inaasahan ko na ito, Hija. Hindi habang buhay malilingid sa kanila ang ating mga galaw. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Ang susunod na target natin ay ang pinakamalaki at pinakamahirap." Ang tinutukoy ni Mr. Mateo ay si G. Andres Elizalde, isang matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Dante. Siya ang nag-iisang pinakamalaking minor shareholder, hawak ang 10% ng kumpanya. Kung makukuha nila ang shares nito, malaking-malaki ang kanilang magiging lamang. Nagkita sila sa lobby ng isang mamahaling hotel, ang lugar na pinili ni G. Elizalde. Siya ay isang lalaking nasa edad na, may dignidad sa tindig, at may mga matang sanay nang tumingin sa halaga ng isang tao. "Liwayway, Hija," bati nito. May bahid ng awa sa kanyang boses.
Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo ni Dante. I'm very sorry. Salamat po sa iyong oras, G. Elizalde. Magalang na sagot ni Liwayway. Pinanatiling propesyonal ang kanyang tono. Inilatag niya ang kanyang alok. Direkta at tapat. Isang presyong mas mataas pa kaysa sa inalok niya sa iba. Ngunit umiling lamang si G. Elizalde. Ija, kilala ko ang mga madrigal mula pa noong bata ka. Ang aking katapatan ay nasa pamilya. Itinayo namin ng ama ni Dante ang kumpanyang ito mula sa wala. Hindi ko ito basta-basta tatalikuran dahil lamang sa isang away mag-asawa. Hindi po ito tungkol sa isang away mag-asawa. Giit ni Liwayway, ngunit tila sarado na ang isip ng matanda. Pasensya na, sabi nito. Tumayo na. My decision is final. Umuwi si Liwayway na may matinding pagkadismaya, tila isang pader na bakal ang humarang sa kanyang daraanan. Kung hindi nila makukuha ang shares ni G. Elizalde, halos imposible na nilang maabot ang mayorya. May paraan pa, sabi ni Mr. Mateo nang magkausap sila sa kanilang war room. Ang maliit na apartment ni Liwayway na ngayon ay puno ng mga dokumento at financial charts. Lahat ng tao ay may presyo o may kahinaan. Kailangan lang nating hanapin kung ano ang kay Andres Elizalde. Muli silang bumalik sa pananaliksik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang sinagtala ang kanilang pinag-aralan, kundi ang sariling negosyo ni G. Elizalde, ang Elizalde Textiles. Inga sa una, lahat ay mukhang maayos. Ngunit dahil sa karanasan ni Mr. Mateo bilang accountant, alam niya kung saan titingin sa mga anino. Halos hating gabi na nang matagpuan nila ang isang maliit na ulat sa isang business journal online. Isang artikulo tungkol sa pagkawala ng isang malaking international contract ng Elizalde Textiles. Sinundan nila ang sinulid na yon. Naghalongkat sila ng mga public records at financial statements. At doon nila nakita ang katotohanan na pilit itinatago ni G. Elizalde. Ang kumpanya niya ay lubog sa utang at malapit ng malugi. Ang kanyang katapatan sa mga madrigal ay hindi dahil sa pagkakaibigan, kundi dahil kailangan niya ang kanilang impluwensya para makakuha ng pautang sa bangko. Isang bagong plano ang nabuo sa isip ni Liwayway. Isang plano na hindi lamang matapang, kundi napakatalino. Muli siyang humiling ng isang pulong kay G. Elizalde. Sa pagkakataong ito, siya ang pumili ng lugar, isang tahimik na coffee shop. Sinabi ko na sa'yo, Hija, hindi magbabago ang isip ko. Bungad agad ng matanda. May iritasyon sa boses. Kalmado lamang si Liwayway. Inilapag niya sa mesa, hindi ang isang checkbook, kundi ang isang manipis na folder. Hindi po ako naparito para bilhin ang shares ninyo sa lumang presyo. G. Elizalde. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay isang proposal, isang detalyadong business plan. Naparito po ako para iligtas ang Elizalde Textiles. Natigilan ang matanda. Binasa nito ang mga papel. Nakasulat doon ang pagsusuri ni Liwayway sa problema ng kumpanya nito at ang kanyang solusyon. Isang panukalang partnership sa isang bagong manlalaro sa retail industry na matagal nang naghahanap ng local textile supplier. Isang deal na si Liwayway mismo, sa tulong ng mga koneksyon ni Mr. Mateo, ang nagsimulang buuin sa loob lamang ng 2 araw. Paano mo? Hirap na tanong ni G. Elizalde, hindi makapaniwala sa kanyang nababasa. Pinag-aralan ko po ang negosyo, simpleng sagot ni Liwayway. Nakita ko po ang problema at nakahanap ako ng solusyon. Ito po ang alok ko. Iligtas natin ang kumpanya ninyo. Ako ang gagawa ng paraan para maisara ang deal na ito. Bilang kapalit, hindi ng pera, kundi ng kaligtasan ng Elizalde Textiles, ay ang 10% ng shares ninyo sa sinagtala. Tinitigan ni G. Elizalde si Liwayway. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang kaawa-awang dating asawa ni Dante. Ang nakikita niya ngayon ay isang matalino at mapanganib na strategist. Isang babaeng hindi lang basta-basta bumibili ng shares,
kundi nag-aalok ng mga solusyon, nagpapakita ng isang pangitain na matagal nang nawala sa sinagtala sa ilalim ni Doña Consolacion. Matagal ang katahimikan. Sa wakas, isinara ni G. Elizalde ang folder. Inilahad nito ang kanyang kamay. "Naaalala ko sa iyo ang iyong ama," sabi nito. Isang bagong paggalang ang maririnig sa kanyang boses. Mayroon din siyang ganitong talino at tapang. Deal! Nagkamay sila. Ang pakikipagkamay na yon ay hindi lang pagsasara ng isang kasunduan. Ito ay ang paglipat ng katapatan. Sa isang iglap, hawak na ni Liwayway ang 45% ng kumpanya. 5% na lang ang kulang. Pag-uwi niya, puno ng pananabik. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Mr. Mateo. "Liwayway, narinig mo na ba? May ipinatawag na emergency community meeting sa Valle Verde bukas ng gabi. Mukhang may malaking anunsyo." Biglang tumigil ang pagtibok ng puso ni Liwayway. Ang dalawang laban, ang laban para sa kumpanya at ang laban na nagsimula sa mansyon, ay malapit ng magsalubong. "Inuulit ko, Doña Consolacion, kailangan po kayong dumalo. Required po ang lahat ng homeowners." Ang boses ng presidente ng Homeowners Association sa kabilang linya ay magalang ngunit may diin, at iyon ang lalong ikinainis ni Doña Consolacion. "At inuulit ko rin, Mr. President," sagot niya. Ang bawat salita ay matalas na parang bubog. "Marami akong mas importanteng bagay na dapat asikasuhin kaysa sa makipagtsismisan sa mga kapitbahay kong walang magawa. Kung ano man yang anunsyo ninyo, ipadala nyo na lang sa email." "I'm sorry, Donya, pero personal po itong kailangang marinig ng lahat. May mga representatives po mula sa city government. Kung hindi po kayo makakapunta, mapipilitan po kaming—" Sige na, sige na," putol niya puno ng pagkainis. "Pupunta ako. Pero siguraduhin ninyong importante yan. Kung hindi, malilintikan kayong lahat sa akin." Ibinagsak niya ang telepono. Anong klaseng kabastusan ito? Sino sila para pilitin ang isang Doña Consolacion Madrigal? Tumingin siya sa salamin, inayos ang kanyang mamahaling bestida at ang kanyang perpektong buhok. Para sa kanya, ang pagpunta sa community hall ay parang pagbaba mula sa kanyang trono para makihalubilo sa mga karaniwang mamamayan. Isang malaking abala. Gabi na nang dumating siya sa community hall. Ang lugar ay siksikan, ang hangin ay puno ng bulungan at haka-haka. Naglakad siya papasok na taas noo, ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng kanyang estado sa buhay. Ang mga tao ay tumabi para bigyan siya ng daan, ang iba ay bumabati ng may paggalang, ang iba naman ay nagbubulungan sa kanyang likuran. Binaliwala niya silang lahat at humanap ng upuan sa harap, malayo sa mga ordinaryong residente. Nagsimula ang pulong. Nagsalita ang HOA President, puros paligoy-ligoy na pasasalamat. Walang pakialam si Doña Consolacion. Tiningnan niya ang kanyang relong Cartier. 10 minuto na ang nasasayang sa buhay niya. Hanggang sa tumayo ang isang lalaking nasa katanghalang gulang, nakasuot ng barong, at ipinakilala ang sarili bilang isang kinatawan mula sa City Planning and Development Office. Doon lamang siya nagkaroon ng kaunting interes. Inilawan ng isang malaking screen sa likod ng entablado. Ipinapakita ang mapa ng kanilang lungsod. Nagsimulang magsalita ang lalaki tungkol sa isang bagong proyektong magpapaunlad daw sa ekonomiya ng rehiyon, ang New Metro Access Expressway. "This project is a vital part of our city's future," sabi ng lalaki sa isang formal at walang emosyong boses. "It will connect the industrial zones to the main highways, easing traffic and promoting faster trade." May mga pumalakpak, ngunit si Doña Consolacion ay nanatiling walang kibo, pinagmamasdan ng mapa. Isang makapal na pulang linya ang iginuhit sa mapa, nagpapakita ng daraanan ng expressway. Ang pulang linya ay gumapang, palapit ng palapit sa lokasyon ng kanilang subdivision. "And now," patuloy ng lalaki,
We come to the most crucial part of this project, the right-of-way acquisition. Pinalaki niya ang isang bahagi ng mapa, ang buong Valle Verde Estates, at ang nakamamatay na pulang linya ay tumawid. Mismo sa gitna nito, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Ayon sa Republic Act 172 o ang Right-of-Way Act, paliwanag ng lalaki, ang gobyerno ay may kapangyarihang kunin ang mga pribadong ari-arian para sa mga proyektong pampubliko sa kondisyon na babayaran ang mga apektadong residente ng just compensation base sa kasalukuyang market value na itinakda ng gobyerno. Biglang nagsimula ang kaguluhan. Anong ibig sabihin ni MB niyan? Sigaw ng isang lalaki mula sa likod. Hindi niyo pwedeng kunin ang bahay namin. Sigaw ng isang babae. Tila hindi narinig ng kinatawan ng gobyerno ang mga protesta. Itinuro niya ang isa pang dokumento sa screen. Isang listahan ng mga halaga. Ang just compensation para sa bawat ari-arian. Nahanap ng mga mata ni Doña Consolacion ang address ng kanilang mansyon. At sa tabi nito, ang halaga. Isang halaga na napakaliit, na halos katawa-tawa. Hindi nito kayang bilhin kahit ang isang maliit na condominium unit sa syudad. Ito ay isang insulto. Isang pandurugas. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang paninira kay Liwayway, ang pagmamanipula kay Dante, ang pag-agaw sa mansyon ay para sa wala. Ang kanyang tropeo, ang kanyang korona, ay isa lamang palang basag na banga. Nagsimula na ang sigawan at pagmumura sa loob ng hall. Ang mga taong kanina lang ay magagalang na kapitbahay ay nagmistulang isang galit na hayop. Ang iba ay umiiyak. Ang iba ay nanununtok sa hangin. Ngunit si Doña Consolacion ay hindi makagalaw. Nakaupo lang siya. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan, ay nanginginig na ngayon. Ang tunog sa paligid niya ay unti-unting humina. Napalitan ng isang malakas na ugong sa loob ng kanyang tainga. Niloko ako. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isip. Pinaglaruan ako. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan niyang tumayo para makalabas, para makahinga. Habang hirap siyang makipagsiksikan sa mga nagpapanik na tao, napadako ang kanyang tingin sa may pintuan sa likuran ng hall. At doon, nakita niya ito. Nakatayo sa dilim, malayo sa kaguluhan, ay si Liwayway. Nakasimple itong itim na blazer, maikli ang buhok at kalmado ang ekspresyon. Hindi ito mukhang gulat. Hindi ito mukhang nag-aalala. Nakatayo lang ito roon. Tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Nang magtama ang kanilang mga mata, sa gitna ng magulong silid, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Hindi isang ngakong ngiti ng kaligayahan, isang ngiti na malamig, matalas, at puno ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, alam ko, matagal ko nang alam, at ito ang simula pa lamang. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Doña Consolacion ang lahat. Hindi ito kamalasan, hindi ito aksidente, ito ay isang plano. At siya ay pumasok mismo sa bitag. Ang biyahe pauwi mula sa community hall ay isang nakabibinging katahimikan. Si Doña Consolacion, na kanina lang ay parang isang bulkan na sumabog, ay nakaupo na ngayon. Sa tabi ni Dante, hindi kumikibo. Ang tingin ay blangko. Nakatuon sa madilim na kalsada sa unahan. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga sigaw. Para siyang estatwang yari sa yelo. Ngunit sa loob, alam ni Dante, nag-aalab ang isang impyerno. Pagdating nila sa mansyon, ang balita ay nauna na sa kanila. Si Marikit ay naglalakad-lakad sa sala, parang isang tigre sa loob ng hawla. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Totoo ba, Dante? Salubong nito sa kanila, ang boses ay matinis. Totoo bang wala ng halaga ang bahay na ito? Nababayaran lang tayo ng gobyerno ng mga kakarampot na barya?
Hindi sumagot si Dante. Anong isasagot niya? Itinapon niya ang susi ng kotse sa mesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa malaking bahay na tila ba isa ng mausoleo. Sumagot ka! Sigaw ni Marikit. Oo, totoo. Sa wakas ay sumabog si Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nalilisik na ngayon. Hinarap ang dalaga. Totoo. At anong gagawin mo ngayon, ha? Iiwan mo na ba ang anak ko ngayong wala ka nang makukuhang palasyo mula sa kanya? Natigilan si Marikit. Halatang tinamaan sa sinabi ng matanda. Hindi yan totoo, tita. Ang sa akin lang, paano na ang mga plano natin? Ang mga pangarap natin? Mga pangarap. Humalakak si Doña Consolacion, isang tawang walang saya, puno ng pait. Ang pangarap mo ay pera. Pera na ngayon ay wala na. Nagsimula ang isang umaatikabong pagtatalo. Bawat salita ay sandata. Bawat akusasyon ay lason. Pinapanood lang sila ni Dante. Pakiramdam niya ay lalong lumiliit sa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Nawala na ang pagmamahal, ang lambing. Ang natira na lamang ay ang hubad na katotohanan ng kanilang relasyon. Isang transaksyon na ngayon ay nalugi. Kinabukasan, nagsimulang umulan ng mga problema. Ang unang dumating ay ang tawag mula sa bangko. Ang mansyon na ginamit nilang collateral para sa isang malaking business loan ay kailangan na ngayong i-re-evaluate. At dahil sa balita ng expropriation, ang halaga nito ay bumagsak. Kailangan nilang magbayad ng malaking halaga sa loob lamang ng 30 araw. Kung hindi ay mapi-freeze ang kanilang mga assets. Sunod-sunod na ang tawag. Mga credit card companies, mga supplier. Ang telepono sa mansyon ay walang tigil sa pagriring. Bawat tunog ay tila isang martilyong pumupukpok sa huling pako ng kanilang kabaong. Sinubukan ni Doña Consolacion na gamitin ang kanyang impluensya. Tinawagan niya ang lahat ng kanyang kaibigan sa mataas na lipunan. Mga politiko, mga negosyante, mga kapwa niya donya. Ngunit isa-isa, lahat sila ay umiwas. Ang iba ay hindi sinasagot ang tawag. Ang iba naman ay nagbibigay ng mga dahilan. Sa mundo ng mayayaman, ang isang nalulunod na barko ay iniiwasan, hindi tinutulungan. Ang kapangyarihan ni Doña Consolacion na akala niya ay gawa sa bakal, ay gawa lang pala sa papel na natunaw sa unang patak ng ulan. Samantala, si Marikit ay nag-iba ng taktika. Hindi na siya sumisigaw. Naging malambing siyang muli, ngunit sa isang paraang mas nakakatakot. Darling, bulong niya kay Dante isang gabi, habang nakahiga sila. Alam kong stress ka, pero kailangan nating maging praktikal. Baka pwede mo munang ilipat sa pangalan ko yung kotse mo. O kaya bigyan mo ako ng cash. Para lang may hawak ako, para may security, just in case. Tinitigan ni Dante si Marikit. Ang magandang mukha na minsan niyang sinamba ay mukha na ngayon ng isang buwitreng naghihintay na mamatay ang kanyang biktima. Pera na naman, Marikit. Sa gitna ng lahat ng ito, pera pa rin ang iniisip mo. Of course! Ano ang gusto mong isipin ko? Sagot nito, nawala na ang pagkukunwari. Ipinagpalit ko ang lahat para sa'yo. Iniwan ko ang dati kong buhay dahil pinangakuan mo ako ng magandang kinabukasan. Ngayon, anong ibibigay mo sa akin? Utang? Problema? Minahal kita, sigaw ni Dante. At minahal din naman kita, sigaw pabalik ni Marikit. Pero ang pagmamahal, Dante, hindi nakakain. Hindi yan nakakapagbayad ng bills. Ang away na yon ang pinakamatindi sa lahat. Lahat ng baho, lahat ng sikreto, lahat ng hinanakit ay lumabas. Sa wakas, nakita ni Dante ang tunay na kulay ni Marikit. Hindi ginto, kundi kalawang. Sa gitna ng kanyang desperasyon, habang naghahalongkat siya ng mga dokumento sa opisina ng kanilang bahay, naghahanap ng kahit anong pwedeng ibenta, isang folder ang nahulog mula sa estante. Mga lumang papeles,
Mga papeles ni Liwayway. Binuklat niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang kopya ng isang lumang insurance policy. Isang life insurance policy na kinuha ni Liwayway noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. At sa ilalim ng beneficiary, nakasulat ang kanyang pangalan, Dante Madrigal. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na kasing desperado at kasing sama ng kanyang sitwasyon. Paano kung kakausapin niya si Liwayway? Aaminin niya ang lahat. Magmamakaawa siya. Hihingi siya ng tulong. Baka may natitira pa itong awa para sa kanya. Baka ang babaeng sinaktan niya ng lubos ang siya palang magiging tanging kaligtasan niya. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono at hinanap ang numero nito. Ang numerong matagal na niyang binura pero hindi sa kanyang memorya. Nagring ito ng ilang beses. Akala niya ay hindi na nito sasagutin. Ngunit sa wakas, isang pamilyar ngunit malamig na boses ang kanyang narinig. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Ngunit ang bigat at desperasyon na dala nito ay bago sa pandinig ni Liwayway. Tila ba ang Dante na nagsasalita ngayon ay anino na lamang ng mayabang at aroganteng lalaki na huli niyang nakausap sa opisina ng abogado. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng kanyang maliit at pansamantalang opisina, isang inupahang espasyo na pinagtulungan nilang ayusin ni Mr. Mateo. Ang mga pader ay puno ng mga whiteboard na may mga diagram ng daloy ng korporasyon at mga listahan ng mga target na assets. Ang mesa niya ay natatambakan ng mga financial report at legal documents. Ito ang kanyang bagong mundo. Isang mundong malayo sa hardin ng mga rosas, ngunit dito, siya ang may kontrol. Dante? Sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. Walang bakas ng galit. Walang bakas ng awa. Tila ba kausap niya lamang ang isang malayong kakilala. Liwayway. Way. Narinig niyang sabi nito. Ang paggamit ng kanyang lumang palayaw ay tila isang desperadong pagsubok na ibalik ang nakaraan. Salamat at sinagot mo. Ang boses nito ay garalgal, basag. Alam kong wala na akong karapatan pero kailangan ko ng tulong mo. Hindi sumagot si Liwayway. Hinayaan niya lang itong magsalita. Hinayaan niyang ilabas nito ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Nakinig siya habang isinasalaysay ni Dante ang lahat. Ang tungkol sa expropriation, ang utang sa bangko, ang pag-abandona sa kanila ng kanilang mga kaibigan, ang pagbagsak ng kanilang mundo. Isang kwento ng trahedya na, kung sa ibang pagkakataon, ay maaaring nakakuha ng kanyang simpatya. Ngunit habang siya'y nakikinig, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang imahe ng kanyang sarili, basang-basa sa ulan, nanginginig sa gilid ng kalsada, habang ang mga taong nasa kabilang linya ngayon ay nagtatawanan at nagdiriwang sa loob ng mansyon. Ang alaala ng pagyurak sa kanyang dignidad, ang pagtatapon sa kanya na parang basura. Ang alaala na yon ay isang kalasag na yari sa yelo. Walang emosyon ang makakatagos dito. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Wayway. Pagtatapos ni Dante, ang kanyang boses ay isa ng bulong ng pagsuko. Si Mami, malapit nang magkasakit sa puso. Si Marikit, iniisip na akong iwan. Lahat nawawala. Baka ikaw na lang ang makakatulong. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa katahimikang yon, narinig ni Liwayway ang paghinga ni Dante, mabigat at puno ng pag-asa. Naghihintay ito. Umaasa na ang Liwayway na dati niyang kilala. Ang babaeng mapagpatawad, ang babaeng laging nauuna ang kapakanan ng iba, ang babaeng paulit-ulit niyang sinaktan pero laging bumabalik, ay naroon pa rin. Ngunit ang babaeng iyon ay matagal nang namatay.
Namatay siya sa araw na pinirmahan niya ang mga papeles ng diborsyo. Ang nagsasalita ngayon ay si Liwayway Ilustre, ang babaeng bumangon mula sa abo. At ano ang gusto mong gawin ko, Dante? Sa wakas ay tanong niya. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang patalim. Natigilan si Dante sa tanong. Marahil ay hindi niya inaasahan ang ganitong katanungan. Marahil ay inaasahan niya ang agad-agad na pagsang-ayon o pag-aalok ng tulong. Hindi ko alam. Pwede mo kaming pautangin o kausapin ng bangko? May pera ka pa naman, di ba? Yung mana mo sa mga magulang mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Kahit hindi ito nakikita ni Dante. Ang perang minsan nitong minaliit, ang perang minsan nitong tinawag na barya. Kumpara sa yaman ng mga madrigal, ay iyon ngayon ang kanyang hinihingi. Ang lahat ng bagay ay may katumbas na halaga, Dante. Sabi ni Liwayway, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Bawat salita ay isang hatol. 10 taon akong nagbayad para sa pamilya ninyo. Nagbayad ako gamit ang aking mga pangarap, ang aking pagkatao, ang aking kaluluwa. At sa tingin ko, sobra-sobra na ang naibayad ko. Narinig niya ang biglaang pananahimik sa kabilang linya. Ang desperadong pag-asa ay napalitan ng malamig na katotohanan. At bayad na ako sa lahat ng utang ko sa inyo. Pagpapatuloy niya. Goodbye, Dante. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Pinuputol ang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Walang luha. Walang pagsisisi. Tanging isang pakiramdam ng kapayapaan. Isang pakiramdam ng paglaya. Pagkababa niya ng telepono, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Mr. Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang dokumento. Nakuha na natin ang huling pirma mula sa isang maliit na shareholder sa Cebu. Sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Inilapag niya ang papel sa mesa ni Liwayway. Lahat-lahat, nasa atin na ang 51% Liwayway. Tumingin si Liwayway sa dokumento. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mr. Mateo. Ang tawag ni Dante ay isa lamang multo mula sa nakaraan. Ang nasa harap niya ngayon ang kanyang kinabukasan. Oras na, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Oras na para ipatawag ang isang emergency board meeting. Ang conference room ng Sinagtala Realty and Development ay malamig at tahimik. Isang uri ng katahimikan na nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Ang mahabang lamesang gawa sa dark mahogany ay sumasalamin sa mga seryosong mukha ng mga board members. Sa isang dulo ng mesa, sa kabisera, nakaupo si Doña Consolacion Madrigal. Sa tabi niya ay si Dante. Pumasok sila sa silid na yon na may dalang isang desperadong plano. Ang kumbinsihin ang board na i-liquidate ang ilang minor assets ng kumpanya. Ibebenta nila ang ilang lupain at maliliit na gusali para makalikom ng perang pambayad sa bangko at pansalba sa kanilang personal na pagkalugi. Ito na ang kanilang huling baraha, ngunit may kakaiba sa atmosfera ng silid. Ang mga board members na dati ay tuta lamang ni Doña Consolacion ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Mayroon silang mga tinging nag-aalangan, tinging may halong awa at tinging may takot. Good morning, panimula ni Doña Consolacion. Sinisikap na panatilihin ang kanyang awtoridad kahit na ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. I called this emergency meeting because of an urgent financial matter. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, tumayo ang corporate lawyer ng kumpanya, isang lalaking nasa edad 50 na may mukhang hindi maipinta. With all due respect, Doña Consolacion, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay formal at walang bahid ng anumang pagkiling. There is another, more pressing matter that needs to be addressed first.
According to our corporate bylaws, an emergency meeting can also be called upon by a shareholder who has acquired a majority stake in the company. Napakunot ang noo ni Doña Consolacion. What are you talking about? I am the majority shareholder. Umiling ang abogado. Not anymore, ma'am. As of yesterday evening, our records show a significant change in share ownership. There is a new majority shareholder. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Dante sa kanyang ina. Ang mukha nito ay nagpapakita ng lubos na pagkalito. Sino? Paano? Ang mga tanong ay malinaw na mababasa sa kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang pagtatanong tungkol sa mga maliliit na transaksyon, ngunit inakala niyang wala lang iyon. Isang malaking pagkakamali. Sino? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sino ang bumili ng shares? Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, lahat ng mata ay napako sa malaking pinto ng conference room at sa isang hudyat na tila galing sa isang pelikula. Dahan-dahan itong bumukas. Unang pumasok si Mr. Mateo Reyes, ang lalaking minsan ay tinanggal ni Doña Consolacion na parang basura. Tumayo siya sa gilid ng pinto. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bakas ng matamis na paghihiganti. Sumunod na pumasok si G. Andres Elizalde, ang matapat na kaibigan ng pamilya, na yumuko lamang ng bahagya sa kanila bago tumayo sa kabilang gilid. At pagkatapos, pumasok siya. Si Liwayway Ilustre. Ang babaeng pinalayas nila mula sa kanilang tahanan ay naroon ngayon, nakatayo sa bukana ng kanilang kaharian. Suot niya ang isang eleganteng itim na pantsuit na nagpapatingkad sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maikli at nakaayos ng propesyonal. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang mga agila. Tinitingnan sila isa-isa. Walang bakas ng luha, walang bakat ng kahinaan. Ang babaeng pumasok sa silid na yon ay hindi ang asawang inaapi. Siya ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Naglakad siya papasok, ang marahang tunog ng kanyang mga takong sa marmol, na sahig ang tanging maririnig sa silid. Lahat ng board members ay napatayo, bilang tanda ng paggalang, o marahil, bilang tanda ng takot sa bagong kapangyarihan. Hindi makagalaw si Dante sa kanyang upuan. Tila ba isang multo mula sa nakaraan ang kanyang nakikita? Ngunit ang multong ito ay totoo at nagliliyab sa lakas. Si Doña Consolacion naman ay napanganga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkagimbal. Ang babaeng minata niya, ang babaeng tinawag niyang parasitiko, ay narito ngayon para agawin ang lahat sa kanya. Nagpatuloy sa paglakad si Liwayway hanggang sa marating niya ang kabilang dulo ng mesa, ang kabisera, kung saan nakaupo si Doña Consolacion. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ang kanyang dating biyenan, isang malamig at makahulugang titig. Naintindihan ni Doña Consolacion, iyon ay hindi isang pakiusap. Iyon ay isang utos. Nanginginig na tumayo si Doña Consolacion. Umurong mula sa silya na parabang ito'y nag-aapoy. Dahan-dahang umupo si Liwayway sa upuan ng kapangyarihan. Inilapag niya ang kanyang maliit na portfolio sa mesa at tiningnan ang lahat ng mga taong naroon bago muling ibinalik ang kanyang tingin sa namumutlang mag-ina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nakita ni Dante kailanman. Isang ngiting puno ng kontrol, talino, at hustisya. "Let's begin the meeting, shall we?" Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Sinisira ang katahimikan at sinisilyuhan ang kanilang kapalaran. Hindi na nakayanan ni Doña Consolacion ang bigat ng lahat, ang pagkatalo, ang kahihiyan, ang pagbagsak mula sa kanyang trono. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang sigaw ng isang nasugatang hayop. "Sinungaling, magnanakaw." Sigaw niya,
Itinuturo ang nanginginig na daliri kay Liwayway. Ahas ka! At pagkatapos ng mga salitang yon, ang kanyang mga mata ay pumuti at ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig na walang malay. Ang kaguluhan sa conference room ay mabilis na naayos. Habang isinusugod sa ospital si Doña Consolacion na nagtamo ng mild stroke dahil sa matinding stress, ang emergency board meeting ay nagpatuloy. Sa ilalim ng pamumuno ni Liwayway, lahat ay naging maayos at mabilis. Walang sigawan, walang debate, tanging isang malamig at efisyenteng pagpapatupad ng mga pagbabago. Sa unang araw niya bilang bagong chairperson at CEO ng Sinagtala Realty and Development, naramdaman agad ng buong kumpanya ang pagbabago. Ang unang memo na ipinalabas ni Liwayway ay naglalaman ng 2 direktiba. Una, ang pagbabalik sa pwesto ni Mr. Mateo Reyes bilang Chief Financial Officer na may kasamang back pay at karagdagang benepisyo. Ang balita ay mabilis na kumalat at para sa mga matatagal ng empleyado, ito ay isang senyales ng pagbabalik ng hustisya sa kumpanya. Pangalawa, isang agarang pagtaas ng sahod ng 10% para sa lahat ng rank and file employees, isang bagay na matagal nang ipinagkakait ni Doña Consolacion. Naglakad si Liwayway sa bawat departamento ng opisina, hindi bilang isang reyna na nagpapakita ng kapangyarihan, kundi bilang isang leader na gustong makilala ang kanyang mga tauhan. Binati niya sila isa-isa, tinawag ang ilan sa kanilang mga pangalan na kanyang natatandaan mula sa mga files na pinag-aralan niya. Ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata ng mga empleyado ay unti-unting napalitan ng paggalang at pag-asa. Nakita nila sa kanya hindi lang ang dating asawa ni Dante Madrigal, kundi isang bagong pinuno na may puso at talino. Habang itinatayo ni Liwayway ang kanyang bagong kaharian, ang kaharian naman ng mga Madrigal ay tuluyan ng gumuho. Sa mansyon sa Valle Verde, na ngayon ay may nakapaskil ng Notice of Expropriation sa gate, nagahari ang isang nakakabinging katahimikan, si Marikit, nang malaman na hindi lang ang mansyon ang nawala, kundi pati na rin ang buong kumpanya ay hindi na nagsayang ng oras. Habang si Dante ay nasa ospital, nagbabantay sa kanyang ina, tahimik na inimpake ni Marikit ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang lahat ng kaya niyang dalhin, mga alahas, mga designer bags, at ang natitirang pera sa kanilang joint account. Nang dumating si Dante sa bahay, pagod at wasak ang kalooban, nadatnan niya ang isang aparador na walang laman at isang dresser na wala na ang mga mamahaling pabango. Sa ibabaw ng kama, nakapatong ang engagement ring na ibinigay niya. Sa tabi nito, isang maikling sulat. Dante, I'm sorry, I can't do this. This is not the life I signed up for. Good luck. Walang luha, walang galit. Tanging isang malamig na pakiramdam ng kawalan ang naramdaman ni Dante. Hinawakan niya ang singsing. Ang brilyanteng dati ay sumisimbolo sa kanilang pagmamahalan ay isa na lamang ngayong malamig na bato. Inihagis niya ito sa pader at ang tunog ng pagtama nito ay tila isang huling hiyaw ng kanyang kabiguan. Sa ospital, ang kondisyon ni Doña Consolacion ay stable, ngunit ang kanyang dating bagsik ay nawala na. Ang stroke ay nag-iwan sa kanya ng bahagyang paralysis sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Ang dati matapang at palautos niyang boses ay isa na lamang ngayong mahinang bulong. Nakahiga lang siya sa kama, nakatingin sa kisame, ang kanyang mga mata ay blangko, puno ng mga multo ng nakaraan at ng nawalang kayamanan. Si Dante ang nag-asikaso sa lahat. Siya ang kumausap sa mga doktor. Siya ang naghahanap ng paraan para bayaran ang mga gastusin sa ospital. Ipinagbebenta ang kanyang mamahaling relo at iba pang personal na gamit. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na bigat ng responsibilidad. Isang responsibilidad
na wala ng yaman o kapangyarihan na susuporta. Isang hapon, habang binabantayan niya ang kanyang natutulog na ina, isang mensahero mula sa isang law firm ang dumating. Iniabot nito sa kanya ang isang sobre. Galing ito sa mga abogado ni Liwayway. Nanginginig niyang binuksan ito. Inaasahan ang isang demand letter, isang kaso, isang huling pako sa kanilang kabaong. Ngunit sa loob, hindi iyon ang kanyang nakita. Nakalagay doon ang isang dokumento, isang deed of sale, isang maliit na condominium unit sa isang disenteng lugar sa syudad, fully paid na, at sa ilalim, isang kasulatan na nagsasabing isinasalin ang pagmamay-ari nito sa pangalan ni Dante Madrigal. Walang sulat, walang paliwanag, tanging ang dokumento lamang. Hindi ito isang gawa ng awa. Naintindihan ito ni Dante. Ito ay isang gawa ng pagtatapos. Sa pamamagitan nito, pinuputol na ni Liwayway ang lahat ng posibleng dahilan para muli silang magkaroon ng ugnayan. Hindi niya sila tinutulungan dahil sa pagmamahal. Binibigyan niya sila ng isang panimula para hindi na siya kailanman gambalain pa. Ito ang huling bayad sa lahat ng sakit na idinulot nila. Isang paraan para sabihing, heto, kunin ninyo. At ngayon, tapos na tayo. Nakatitig si Dante sa papel at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, tuluyan siyang napaiyak. Hindi dahil sa nawalang pera o sa kahiyan. Umiyak siya para sa babaeng winasak niya, ang babaeng kahit sa huli ay nagpakita pa rin ng isang uri ng dangal na hindi niya kailanman naunawaan. 6 na buwan ang lumipas. Ang Sinagtala Realty and Development sa ilalim ng pamumuno ni Liwayway Ilustre ay sumikat na parang isang bagong bituin sa industriya. Ang mga lumang mapanlinlang na proyekto ni Doña Consolacion ay pinalitan ng mga makabago at community-focused developments. Ang kumpanya ay hindi lang kumikita. Nagkakaroon din ito ng puso. Ang pangalang Liwayway Ilustre ay naging bukambibig sa mundo ng negosyo, isang simbolo ng pagbangon, talino at integridad. Ngunit sa hapon na yon, malayo si Liwayway sa kinang ng mga boardroom at sa ingay ng stock market. Nakaupo siya sa paborito niyang sulok sa Hiraya Cafe. Ang maliit na kapihan kung saan nagsimula ang lahat ay binili na niya. Hindi bilang isang tropeo, kundi bilang isang paalala. Isang paalala kung saan siya nagsimula at kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Humihigop siya ng mainit na kape habang binabasa ang isang libro, hindi isang business journal, kundi isang nobela. Natutunan niyang muli ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanya. Mga bagay na matagal na niyang kinalimutan noong siya pa ay isang madrigal. Isang tunog ng kampanilya mula sa pinto ang nagpataas ng kanyang tingin. Isang lalaki ang pumasok. Medyo humaba ang buhok nito, mas payat. At ang mga mamahaling damit ay napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. May iilang puting buhok na rin sa kanyang sentido. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang dating kayabangan. Napalitan ito ng isang tahimik at malalim na pagtanggap. Si Dante. Naglakad ito palapit sa kanyang mesa. Hindi mayabang, kundi may pag-aalinlangan. Liwayway, bati nito sa mahinang boses. Pwede ba akong umupo sandali? Tumango si Liwayway, itiniklop ang kanyang libro. Umupo si Dante sa tapat niya, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa. Napansin ni Liwayway na ang mga kamay na dati laging malinis at makinis ay mayroon ng ilang kalyo. Kamusta ka na? Tanong ni Dante. Mabuti naman, sagot ni Liwayway. Ikaw? Okay lang. May trabaho na ako sa isang maliit na logistics company. Simpleng buhay. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Nandito ako para magpasalamat. Para saan? Para sa condominium unit, sabi ni Dante. Hindi mo kailangang gawin yon, pero ginawa mo pa rin. Iniligtas mo kami ni Mommy mula sa wala.
Hindi ko nahihingi ng tawad mo dahil alam kong wala akong karapatan. Gusto ko lang malaman mo na nagpapasalamat ako. Gusto ko lang tapusin ang lahat ng maayos, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay tapat, para wala nang dahilan para lumingon papabalik. Tumango si Dante, tila naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Si Mommy, medyo bumubuti na. Nagde-therapy siya. May mga araw na malinaw ang isip niya. At sa mga araw na yon, palagi niyang hinahanap ang hardin niya ng mga rosas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Nakakatawa, no? Ang lahat ng yaman na inipon niya, ang isang simpleng hardin lang pala ang tunay na nagpasaya sa kanya. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit hindi ito ang dating nakakabingging katahimikan. Ito ay isang katahimikan ng pagtanggap. You deserve your success, Weiwei, sabi ni Dante sa wakas. At sa unang pagkakataon, narinig ni Liwayway ang buong pusong sinseridad sa kanyang boses. You were always the smarter one, the better one. Hindi ko lang nakita noon. Tumayo na ito. Sige na, hindi na kita aabalahin pa. Dante, tawag ni Liwayway bago ito tuluyang makaalis. Lumingon ito. Mag-ingat ka. Isang maliit na ngiti. Sa pagkakataong ito ay tunay, ang gumuhit sa mukha ni Dante. Ikaw din, Liwayway. At pagkatapos ay umalis na ito, naglakad papalabas ng cafe, papalayo sa kanyang buhay, at tungo sa sarili nitong bagong simula. Naiwan si Liwayway na mag-isa, ngunit hindi siya nakaramdam ng kalungkutan. Nakaramdam siya ng gaan. Ang huling hibla ng nakaraan ay naputol na. Ang huling multo ay natahimik na. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Ito ay isang pagtatapos. Ang pagtatapos ng isang mahaba at madilim na gabi. Ngunit alam niya, sa kanyang puso, na pagkatapos ng bawat paglubog ng araw, laging may kasunod na pagsikat. Hinawakan niya ang kanyang tasa ng kape. Mainit pa rin. Ngumiti siya. Isang nangiting para lamang sa kanyang sarili. Isang nangiting puno ng kapayapaan, puno ng lakas, at puno ng walang katapusang pag-asa. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang sariling Liwayway. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapatunay na kahit gaano kadilim ang gabi ng pagsubok, laging may bukang Liwayway na naghihintay para sa mga hindi sumusuko. Ang kwento ni Liwayway ay nagtuturo sa atin na ang tunay na paghihiganti ay hindi nakukuha sa pagwasak sa iba, kundi sa muling pagbuo ng ating mga sarili. Ito ay ang pagtuklas na ang ating halaga ay hindi nakasalalay sa pag-ibig ng iba, kundi sa pagmamahal na kaya nating ibigay sa ating sarili. At ang pinakamatamis na tagumpay ay ang kapayapaan ng kalooban na dulot ng pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa ating sariling paglaya. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong parte ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.